surrenderies na hanggang kahit kami, kahit malayo, kahit ibang front, sa amin nagsusurrender. Siguro, gano'n na lang ang naging ano eh. Gano'n na lang sige. Alam nyo. I-elaborate, sir, para mas maganda, sir. Alam mo, nagtataka din ako eh. Kasi, yung last surrender, for example, bago ako ma-relieve. Okay. Doon siguro highlight ng everything eh. Kasi yung surrenderies namin, not only doon sa front namin, kahit nung front na katabi namin, I don't know kung anong naging narinig nila about us. Okay? Pero siguro ang highlight nun was yung last surrendery. Ang lumapit actually, yung barangay captain, doon na kami sa Diwalwal nun. Lumapit yung barangay captain. Actually, tinawagan niya ako in the morning, sabi niya meron daw gusto mag-surrender. Sige, sabi ko, pinadala ko yung S2 ko. Yung pala, taga front 25. Ang kinoconfront namin doon sa, front 20. O front 25. Hindi, puntahan nyo. Yung tao na yon, mas marami siyang alam doon sa New Bataan, area ng 66. So, in short, sige. TI natin, kunin natin, sige, i-turn over natin sa 66, turn over natin sa brigade. Ang nakinabang, okay lang naman yun, no? Kung tutusin, pwede namin lakarin sana yun eh, kasi meron siyang mga tinuturo na mga cache of firearms. Pero sabi ko, hindi naman ako madamot. Sabi ko, area niyo naman yan. Sabi ko, bigay mo na lang doon sa 66 ID. And General Mapago, recognize that, sinabi niya. Yung surrendering nyo, alam nyo, ang dami naming nakuha sa kanya, revelation, yung arms cache, ang dami naming nakuha dyan. Kaya, nakinabang 66 ID. But they acknowledge us, of course, doon sa mga press release, ina-acknowledge naman doon. So it only highlights siguro if we did not probably have that kind of, quote-unquote, reputation. Okay. Probably hindi kami ang lalapitan nun. Probably hindi malalapitan yung kapitan at then i-refer sa amin. So, dun ma-highlight yung lahat ng mga, siguro yung lahat ng accomplishments namin sa ganun. Dun siguro mo makikita na very, sabihin natin, very indirect. Kasi hindi kasi katulad yan ng firearms recovered agad. Marami din kami na-recover ng mga firearms. I just don't have the exact figures dito. But, sabi ko nga, the most na siguro na namin is itong mga surrenderies. Like for example, dun sa one of our major scores din is yung capture namin ng MILF commander dun sa yung MILF commander dun sa stop natin. Yung MILF commander dun sa Sarangani. We deployed mga 2 months sa Sarangani. And I also did the same dun sa Sarangani. Dun talaga, kung tutusin, mas gera-gera kami dun kaysa dun sa Pombal. Pero sa sir? Sir, yung sa bali, ano pa ang mga strategy ninyo aside from yung style CMO yun siya, diba? Style CMO na ginawa ninyo. Ano pa ang ibang strategy nyo na ginamit sa AOR mo sir para marami nga nakasurrender yung mga masa is nakuha nyo. Ano pa mga strategy nyo? Well, if ever there was one strategy na talagang pina-employ ko doon is kailangan, sabi ko sa F3 ko, kailangan ng combat operations natin sustained. So, kailangan tuloy-tuloy. Sabi ko din sa equally done dapat yung ating CMO effort. Kailangan tuloy-tuloy din. So, ganun din ang ginawa namin doon sa Sarangani nga nung nakuha yung MILF Deputy Brigade Commander ng 107 na mismong si Chief of Staff pa ang nagpasatuan niya nagpa-conference sila dito kaya napilitan ko din kami magpa-press con sa Jensen. And doon din doon ko din ginawa doon kasi sinunog nila yung isang
ang nag-precipitate nun, yung isang barangay, yung isang plantation, inattack nila noong October 3 ng gabi. Tapos sinunog din nila yung barangay. Yung doon sa isang barangay, sinunog nila yung barangay hall, daycare center, 5 structures sinunog nila. Sinunog nila. Doon nag-umpisa yung operation. 3 days after that, tinanuan namin. Awa ng Diyos. Na-hit namin. So, sa 25 ito talaga? 25 pa ano? No, before the country naman. So, Hindi, after na. kasi nagano kami, deploy kami ng Combal, di pumutok yung kinakato, o kailangan ng tropa doon sa Sarangani, dinagdag kami doon sa Sarangani, deployed kami doon. 2 months ang 25th doon. We also did the same strategy doon. Inuna muna namin ang mga tao. Inuna muna namin yung i-engage yung mga tao. So, pwede nyo bang i-update para at least maikot? Kasi ito sir, yung ginagawa na ito is parang magiging nagamit lang po pwedeng pag-aaralan o magiging reference ng mga future potential commanders na kasi mga successful yung mga naging ano yun. What do you mean in terms of yung sa Sarangani? Sa MIL. Kahit umpisa niyo muna sa concert dito after sa Sarangani na sir. Yung sa PDP-5 at Mako sir. Kasi ang nalala ko dito yung aside from campaign plan na ginagamit natin yung sa AAP or campaign plan, meron pa ba kayong ibang strategy na ginamit na nag-successful po na ang out of the box? pwedeng ano? Layo ng tao na yun. Mga galing Isabela eh. Ano ba? Yun yung sinasabi ko na out of the box na naging ginamit yung strategy para hindi lang against the enemy, kundi yung para makuha yung mas. As I said, one of the highlights, or perhaps the highlight of our strategy is to be able was our ability to engage and own and to tap the non-government organizations into this campaign. Hindi nila na I don't know of other units na nakapag-engage ng ganun. Okay. But it's actually that strategy na nakapagtulong talaga ng malaki sa akin because hindi lang ako of course, nagiging venue sa akin para mapagpapulong-pulong doon, makikausap ko mga tao. Pero at the same time, nakikita nila, meron akong dinadala doon sa kanila. And even the local government recognized that. Even the local government recognized that. And siguro that constituted yung one of the main thrust namin doon to engage yung mga NGOs. Kasi sila nakapagbibigay na, sila may resources eh. And mapansin mo, kapag halimbawa nagkaroon ka na rin ng parang ganung reputation, mag-start magpa-fan out na. Next week, okay, actually itong lunch na to, I will be meeting Executive Director ng Union Bank Philanthropy and Corporate Social Responsibility. Yung Executive Director mismo. They're going to do a project in Combal. Kino-coordinate ko doon ngayon for next week and the coming weeks. Na i-advocate nila, bibigyan nila yung Combal nung Union Bank learning system, yung sinasabi nilang as a Filipino na learning system nila. It will benefit all grade 2 students in Combal. In all 321 elementary schools, public elementary schools. Including their teachers. Kasi it's a system eh. Tuturuan yung teachers, merong manual yung teachers, may workbook yung mga estudyante. Ang purpose nun is to enhance yung reading para by the time na mag-grade 3 na yung mga bata, magaling na sila magbasa. So hanggang ngayon, tinatawagan pa ako.
So it's actually that is actually the strategy, the strategy of engaging the NGOs, the strategy of tapping these NGOs to put in development in the area. Kasi sabi nga, yun ito yung tatawag ko na, for me, it's called the developmental approach. Ang kinoin ko na, what I coined as a slogan for our anniversary in 2008 was 25th IB, Guardians of Peace, Partners in Development. So not only do we go after the armed group, we also make sure that we will also contribute to development. So ano nag-impact ito, sir? Ano nag-impact sa mga NPO sa kalaban, sir? Paano ito kina-counter nung panahon na yun? They were not able to counter it. Alam mo, isa kung akong hindi ko na lang to na-validate, no? Pero taga G2 ng 10ID, sinabihan ako. Okay. Alam niyo, sir, yung isang PBC commander doon, si Calando, parang ayaw nila i-engage yung 25th. Bakit parang ayaw nilang gambalain ng 25th? Yung pala, na-realize ko, na isa doon sa ginawa kong scholars doon sa isang barangay yun, pariente niya. Ibig sabihin, kamag-anak, pamangkin, o baka apo na. Pero ako naman, hindi ko man tinitingnan doon eh. Ako ayaw kong tingnan doon na, yan, kamag-anak ng NPA, hindi ko tutulungan. Tutulungan ko siya kasi kailangan niya ng tulong. Naghihirap siya. Ano pa rin natin yan eh. Sabi nga eh, Pilipino pa rin yung mga yan. Kapatid pa rin natin yung mga yan. Kahit nasabihin mong NPA sila, naliligaw sila ng landas. Pero kapatid mo pa rin yan. Yung kamag-anak nila, kahit na naghihirap pa rin. And kung naghihirap yan at may kakayanan kang tumulong, tulungan mo. Ganun ang ginawa ko, yung developmental approach. So, yung sabit ka naman ang sympathy sa mga tao. At bakit, tanong ko, bakit mo nasabi na ang sundalo pala ay ito, na hindi ko, na mga hindi. Parang pinagkumpara mo yung sundalo noon sa ngayon, sir. So, paano nyo ba, sa pasalit sa pataling mo, paano nyo ito ihalasal sa mga tao na paghihalubilo, paano nyo ito ihalasal? I told my men, sabi ko sa kanila, I go back to the Constitution. We are here. We are the protectors of the people. We exist. We are here because of the people. Therefore, it is our job not only to engage them. It is also our job to look for ways to help in their development. Yun ang sinasabi ko. Sabi ko, gumawa kayo ng kalokohan dyan, gumawa kayo ng hindi maganda dyan, masisira lahat ng ginagawa natin. Masisira lahat ng ginagawa natin. And, alam mo, I will show you later on, we were actually even commended by the municipality of Maitum na pinaakyat nila hanggang kay Chief of Staff at kay CGPA. Yung Maitum Sarangani. So, na yung si CGPA din, si General Ebrado, nagpababa at sinabi niya na bibigyan na binigyan kami ng commendation. Kinoment kami. And then 10ID, kinoment kami. Dahil sa ginawa namin doon. So, isip na natin sa Sarangani. Sige. Yung sa Sarangani, sir, bali, ano ba ang naging sitwasyon ng Sarangani, sir? Sa Sarangani, it was a different situation. Of course, we were going after the MILF then. And we were more on, sabihin natin, war fighting, conflict mode talaga at that time. So, nung inattack yung Barangay Gasi na yun, nung that fateful night, nung October 3, immediately, right there and then, di na ako bumalik ng headquarters, nagplano na kami ng operation. Nakuha ako ng mga tropa. And then, siguro, naging tama lang siguro analysis namin sa movement ng kalaban.
yung mga boxes na ginawa, yung mga objectives na binigay namin sa mga tropa. October 4, 6:50 AM, na-hit nung scout platoon ko yung 107th Base Command. One day encounter yun. Hanggang sa bandang huli, nagpaputok pa rin kami ng artillery. We had to use artillery at that time. May na-wounded na rin akong dalawa nun eh. So they also survived. Okay. The following day, siguro doon mo makikita yung attitude ng yung sa naging outlook na rin ng mga sundalo eh. Kasi the following day, yung Deputy Brigade Commander ng 107th Base Command na katabi nung 105th Base Command. Sabi niya, ang kwento is sinundan daw niya yung parang dry na creek in Lugot pababa, and then nasa batch siya ng sundalo namin. At nagsabi siya na susurrender na lang daw siya. Siguro kung sa mga dati pa siguro yung mga thinking ng mga sundalo na ito, wala naman makakaalam na dito. Kung katayin ko to, wala na itong pakialam. Hindi naman ako kasuha ng CEO. Sabi niya, napa-encuentro, ganyan, lumaman. So, inuna na. Kinuha ng platoon leader ko, ni-report sa akin. Sugatan siya eh. Kinabot namin yung sugat. Kaya sabi nga nung ICRC, it was clear clear example, a very good example of observance of international humanitarian law, the laws of armed conflict. And actually, on hindsight, mas napabuti pa na nakuha na namin siyang surrender. Mas naging maganda pa ang impact even sa media. Kesa kung halimbawa nakuha namin siguro siya at nasabi namin napatay namin, wala masyadong impact. Mas malaki yan. Nagulat nga ako kasi kay CJ ang Pangilinan ngayon. Ginagamit niyang example yun. Nakita ko, sir. Nakita mo yung clipping na yan. Tingnan mo kung kaninong pangalan na doon. So, doon makita na na-imbibe na rin ng tropa. Ngayon, surrender na siya eh. Bakit mo pa siya kakatayan? And mas nagkaroon pa ng malaking impact doon. And after that, nung binalikan na namin yung barangay, ganun din ang strategy na ginawa ko. Nagbigay din na ulit ako ng libro dun mismo sa barangay na sinunugan. Sabi ko, kayo mag-alala, nandito kami, poprotektahan namin kayo, tutulungan pa rin namin kayo. I-review yung buhay nyo. So, sa lugar na yun, sa ano naman naging sa left side sa well, 2 months lang kasi kami nandoon eh. Yung major encounter namin doon lang talaga. Kasi dadalawang buwan eh. Yung mga ibang batas nga matagal din bago mapa-encuentro doon pag kami at least wala pa kaming 1 buwan napa-encuentro na kami. Kaya siguro nung napa-encuentro na kami, pinauwi na kami, tapos na yung nyo. November, pinabalik na kami. November, pinabalik na rin kami. Ayaw na sana kami paalisin ng mga tao doon pag maitom. Dahil nakuha na rin namin yung loob na yun. Ang naging impact doon is, ang tabi ng mga tao, mas naging secure sila. Kaya kung magkaroon nga kayo ng time na makapunta kayo doon sa Maitom, sa Sarangani, is lang ha. Kamay konti lang naman, sir. Sige. Pasensya na dahil... Okay lang, sir. Ang sir, bali... Ano ang lessons learned sir sa Mako or sa battalion commander yung time na battalion commander? Ano ang lessons learned? One of them, if I try to sum up yung mga lessons learned ko sa as battalion commander, number 1, we all need to first, number 1, we all need to engage the people. Okay. But to engage the people, hindi lang dapat tayo natatay up dun sa usual na alam natin na pulong-pulong, medcap, dencap. We also try to adopt yung sabi ko na developmental approach. That means we tap other organizations to help in addressing the insurgency. Kasi wittingly or unwittingly,
sila, nakakatulong na rin natin to defeat itong insurgency. We shouldn't even be calling it insurgency. We should just be calling it these are just it's an internal security problem. Okay. So we engage the people, we adopt a developmental approach, and more than anything else talaga, I believe we should be instruments of governance. Hindi government. We should be instruments of governance in the area. When I mean governance, we are the ones who represent government. Okay, we are the ones who would show that the country is in order. We are the ones who would show that that we are in control of the country. That's why we should bring in governance doon. That's why hindi tayo doon pumunta para palitan yung mga barangay captain. No, we are there to make sure that the environment is secure enough for them, to secure enough for government to do its job. That is governance. So, if we are able to establish that kind of security, that feeling of security in our people, then we become really instruments of governance. Yung makikita ko doon. Ano naman ang yung problem encounter dito sa problems encounter nyo ng panahon na ito? If ever na ang problem sa encounter doon, kulangan 2 years for a battalion commander. Bakit sir? Sabi nga nila, 2 years is too long if you are doing nothing. But it's too short. Okay? It's too short if you want to do a lot. You want to do everything, you want to do a lot. 1 year, 6 months to 1 year, you are just trying to learn the ropes. Yung second year mo, doon ka na medyo nag-accelerate. By the time na nakapag-accelerate ka na, tapos na yung tapos na yung term mo, you have to be replaced. So, mag-umpisa. Well, hindi naman siguro mag-umpisa over na again. May napunta na naman sa area.